beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, eto ano lang, balik tanaw lang tayo. At pagkatapos nga nito mga kababayan ko, pagkatapos nito na gusto na nga na ipasara ng mga mambabatas ang isabong na to the rescue. Sino? Meron po ba kayo? Kilala na to the rescue na siya? Kilala nyo? Hindi nyo alam kung sino. Meron pa bang iba na re-rescue dyan? Dahil nga nauna na nanawagan itong si Atong Ang kay Digunyo. Natulungan daw siya kasi naman magkaibigan sila mula pa nung mayor siya. Eto mga kababayan ko, pasok! Yung bakit hindi ko hininto? Sabi ni Digong, nagdududa kayo kung bakit ko hindi ininto itong isabong. Kasi mukha akong pera, di ba? Baka nagdududa kayo bakit hindi ko hininto? Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan ko, bukod sa mga inutang neto, ang dami pang racket, mga kababayan, alam nyo naman ang inutang niyan. Tinambakan ang bansa sa utang. Yung utang ni Aguinaldo hanggang kay Aquino, dinoble, nang lagpas pa. Tapos sasabihin niya, walang pera ang bayan? Diba? Biruin nyo lahat na lang, hindi pwedeng ipahinto. Kahit yung pogo, kahit alam niya na delikado at talaga naman na maraming nabibiktimang mga Pilipino, pinagtuloy-tuloy pa rin niya. Kita nyo? At pati to, itong isabong, mga kababayan, bakit hindi pinasara? Bakit? Di po ba? Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos. Pag-upo, lahat ng mga mga sugal na, mga online, anong ginawa? Pinasara! Kaya galit na galit tong mama eh. Eto, pakinggan ninyo pakinggan nyo maigi. Eto na. Baka nagdududa kayo bakit hindi ko hininto? Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. Naku. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Na siguro. So, alam nyo na, mahilig si Digong talaga sa easy money, mga kababayan? Sa taxation natin. So, ang gobyerno can only prod. Hindi naman kailangan na reminder sa Malacanang. Nandiyan yung BIR. So, tanongin natin yung BIR, bakit hanggang ngayon hindi na kolekta yung estate tax. So, yan ang dyan. Kasi pumunta. Basa na nga binigay ni Bongo sa'yo. Basa! Tuloy. Grabe talaga to. Kaya mga kababayan, deserve niya talaga na mapunta sa ICC, mga kababayan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit tadtarin nyo yan, mga kababayan, kulang pa nakabayaran sa mga kasalanan niya sa ating bayan. Ano po? Ulitin ko lang. Para sa mga DDS, huwag kayong masaktan. Real talk to. Kulang pa. Natadtarin si Digong. Nakabayaran para sa kasalanan niya sa bayan. Diba? Kababayan ko, sa laki ng kasalanan nito. Kulang pa talaga na pinuhin. Tuloy. Maraming pumunta dito. Hindi ko na sabihin kung sino. Naging ng suporta. Di si Atong Ang. Sino? Si Gretchen. Sino? Kaya late kami ngayon nag-umpisa. Siyempre, I had to talk to them. Taas ng kamay nila. Ang buhay ng politiko. Buhay ng politiko. Mga kababayan, kailangan talaga. So, pagkatapos ng litanya ni Digong na ganito,
nawala na ho yung investigasyon. Opo, bigla na lang hininto ni Bato, mga kababayan. So, ano ngayon? Ha? Ang masasabi nyo rito, kung si Pangulong Bongbong Marcos gusto panagutin itong mga tao na nasa likod ng pagkawala at pagkamatay di umano, ayon kay Dondon, na mga sabongero, eto naman mga kababayan ko, laging wag kasi kumikita tayo dyan. Di ko ba alam kung siya lang, mga kababayan, dinadamay pa tayo, hindi naman natin naramdaman kung ano yung nanggaling dyan sa mga isabong, pogo, at kung ano pa mang pasugalan. Ito ba, mga kababayan ko? Kayo, naramdaman nyo ba? Yung kinita na yan? Sige nga ho, mga kababayan ko. Ang tanong dyan naramdaman nyo ba yung pong, mga kinita dyan sa mga pasugalan na yan? Baka siya lang ho na kinabang at pamilya niyan. At yung mga ibang mga nasa paligid niyan. Di ba? Kaya ho ganyan. Di ba? So, hindi ho na itigil ang isabong kahit na ho may mga kaso na ho na mga nagre-reklamong mga biktima. Aba, okay lang. Basta may ganyan. Basta may ganyan nakasahod yung kamay ng matanda na yan. Diba, mga kababayan? Basta nakasahod yan. Dalawa, pati pa, pati talampakan. Isa sahod ni Digong. Basta pera ang pinag-uusapan. Oo. Diba? Ganun ho yan, mga kababayan Our beloved Boss Mike.